Lumaki si Glyza na tinuturing na prinsesa ng kanyang pamilya. Lahat ng gusto niya ay nakukuha dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Nakapag-aral siya sa marangyang paaralan. Upang makabawi sa rangyang kanyang nararanasan, ay pinagbutihan ng dalaga ang kanyang pag-aaral. Lagi niyang sinisigurado na mataas ang mga grado niya. Pangarap niya maging doktor sa hinaharap. Hindi dahil sa pera na kanyang makukuha, kundi nais niya makatulong sa iba na manggamot ng ibang pasyente. Masasabi ng iba na perpekto na ang buhay ng dalaga. Pero hindi lahat ng gusto niya ay natutupad. Paano kung isang kasal ang hilingin ng magulang para kay Glyza? Ang pakasalan, ang lalaki matagal na palang pinagkasundo sa kanya. Magawa ba niyang tanggihan ang mga ito? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Samahan niyo po ako sana sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Glyza POV. Parati ako nakikinig sa mga sasabihin ng daddy at mami ko. Lahat ng gusto nila ay ginagawa ko. Hindi ko rin naman sila kayang suwayin dahil mabait naman sila sa akin at ramdam ko na mahal nila ako. Lumaki akong takot na ma-disappoint ang mga magulang ko. Malapit na ako makapagtapos sa pag-aaral. Sa aming klase, ay ako naging rank 1 at ganoon rin sa buong batch namin. Sa araw ding iyon, ay opisyal nang ipapaalam sa lahat ang isang kasunduan ng mga magulang ko na sobrang ayaw ko. Ito ay ang makasal sa anak ng mayamang may-ari ng kumpanya, ang De La Cruz Company. Ako ay makakasal sa kanilang nag-iisang anak na si Adrian De La Cruz. Si Adrian ay kilala sa buong school namin dahil na rin sa gwapo ito at lalo na sa yaman. Bata pa lamang kami, magkakilala na kami ng binata. Dahil sinasama kami ng mga magulang namin kapag merong event at madalas na nakikita sina daddy at ang daddy ni Adrian. Pero kahit matagal na kami magkakilala, ay hindi kami naging close kahit minsan. Hindi rin kami nag-uusap. Parang hindi lang kami magkakilala kapag nagkikita. Nasa bahay kami ngayon ng mga De La Cruz. Dito pinagdiwang ang pagtatapos namin ni Adrian. Dito rin mangyayari ang pag-aanunsyo sa lahat tungkol sa kasal namin ng binata. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for coming to this wonderful night. We're here to celebrate the graduation of my son, Adrian De La Cruz, and to the beautiful daughter of Rivera Group Company, Glyza Rivera. I'm very proud to the both of you. Wika ng daddy ni Adrian. Nagpalakpakan naman ang lahat. Pero hindi lang yan ang magandang balitang maririnig natin sa gabing ito. Dahil pinapaalam namin sa lahat ang lalapit na pagsasama ng aming kumpanya at kasalan ni na Adrian at Glyza. Saad naman ni Daddy. Lahat sila ay tumingin sa amin ni Adrian at binati kami. Glyza POV. Good morning, ma'am. Saad ni Yaya Celia. Good morning po. Sabi ko naman at gumiti rito. Umupo ako sa upuan. Ilang minuto pa ay binigay na sa akin ni Yaya ang coffee. Nagpasalamat ako at tumigop ng kape. Umalis na po pala si Sir Adrian. Sa office na lang daw po siya kakain. As usual, ni kahit minsan ay hindi pa kami nagsasabay sa pagkainan. We're just married on papers, but not in the real world. Minsan, madalas, ay hindi kami nagpapansinan. It's already 2 years when we get married. Naglimas tumibay pa ang kumpanya namin dahil sa pag-merge ng dalawang kumpanya. Pagkatapos kong kumain, iniyaya ko ng mga kaibigan ko na pumunta sa mall. Wala akong work ngayon, kaya pumayag ako. Nasa cafe kami ngayon.
kasama ang dalawa kong mga kaibigan, sina Rose at Karen. Ibig sabihin, ilang taon na lumipas, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Saan pa ni Karen? Buong marriage life niyo, ganyan na lang kayo? Paano kayo magkakaanak niyan? Saan naman ni Rose? Ano ka ba naman? 24 pa lang ako. Anong anak-anak ang sinasabi mo? Depensa ko. How about talk to him first? Hindi kayo magkakasundo kung hindi kayo mag-uusap. Tsaka girl, nasa isang bahay lang kayo. Giit pa ng wika ni Karen. Ano siya, sinuswerte? No, hindi akong unang magpapapansin sa kanya. Tsaka I think, kakayanin ko naman na hindi kami magpansinan. Kahit ilang years pa yan. Pagmamatigas ko pa. Sus! Baka nga in love ka na dun, hindi mo lang sinasabi. Panunokso na wika ni Rose. Ay nako, never ako ma-in love sa kanya no. Tinignan nila ako na parang hindi naniniwala sa akin. Hindi rin kami nagtagal sa mall dahil pinatawag ako ni Daddy. Pinasundo niya ako sa driver niya at dinala sa company namin. Sinalubong ako ng sekretary niya. Nasa meeting mo po ngayon ng daddy niyo, Ma'am Glyza. Sabi niya, hintayin mo na lamang daw po siya sa office niya. Nagpasalamat muna ako sa driver namin at sumabay na sa sekretary ni Daddy. Tuwing meron kami nakikitang mga empleyado, ay bumabati sila sa akin. Dumadalaw rin kasi ako paminsan-minsan dito, lalo na kapag pinapatawag ako ni Daddy, kaya kilala na nila ako. Nakarating na kami sa office si Daddy. Umupo ako at nilapag sa mesa ang bag ko. Do you want some coffee? Tea or juice, ma'am? Water na lang po, Mr. Chua. Salamat po. Nagpaalam na sa akin si Mr. Chua at lumabas ng office. Kumuha naman ako ng libro sa shelves at nagbasa. Dumating na rin ang water ko at sinabayan na ito ni Mr. Chua ng snacks. 20 minutes rin na nakalipas nang dumating na si Daddy. Hi, Dad. Wika ako tumalik sa pisngi niya. I'm sorry, Iha. Pinaghintay kita ng matagal. Madami kasi kaming pinag-usapan sa meeting. Umupo siya sa upuan niya at tinanggal ang salamin nito. Walang problema, Dad. Hindi naman ako nagmamadali. Do you want some water? I will tell Mr. Chua. Wag na, anak. Okay lang ako. Umupo na ulit ako sa upuan ko. Okay, Dad. Bakit niyo nga pala po ako pinatawag? Well, hindi naman ito importante. Pinatawag rin kita dito so that I can see you. It's been 3 weeks when we see each other. It's so nice to see you again, Iha. I'm happy na mukhang okay ka naman sa buhay mo ngayon. Kumusta palang marriage life mo? I'm not happy, Dad. Naisa na niyang sabihin, pero nagpigil siya. Okay naman po, Dad. Adrian and I are getting along with each other po. Talaga ba? Mabuti naman, Iha. Lagi kasi nababahala ang mami mo sa'yo. Nag-usap pa kami ni Daddy sa maraming bagay. He also told me if gusto ko ba daw na i-handle ang kumpanya. But this time, I said no. Mabuti na lang dahil okay lang din naman sa kanya. Sinabi niya na sa pisang ko ng si Randy niya, ipapahandle ang company kapag nakapag-desisyon na siyang magretiro. Okay lang rin naman sa akin. Randy and I are friends since we're 10 and he is a really nice person. Hinatituloy ako ng driver namin pauwi sa bahay. Pagdating ko, ay wala pa rin si Adrian. Naligo muna ako at nagbihis ang pantulog. Pagbaba ko, ay ready ng dinner. Plato ko na lang inihanda sa mesa dahil gabi na ako umuwi si Adrian. Yung pinakamaaga niyang uwi is 9 p.m. which is patulog na ako. Yaya Celia cooked chicken adobo. At ang totoo, Yaya Celia's food is the best. Masarap siya magluto at mag-alaga. Ramdam ko ang pagmamahal niya bilang isang ina. Kaya kahit papaano, ay nababawasan ang pagkamis ko kay Mami. Adrian POV. You need to recheck this part again. I told you. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi natin pwedeng gamitin ang design na to? It's so bright.
Adjust the color and make this point bigger, okay? Yes, sir. You may go. Sir Adrian, 9:30 na po ng gabi. Kailangan niyo na po magpahinga. Saad ang sekretary ko. Okay lang ako. So, anong ginagawa ni Glyza ngayon? Sumandal ako sa upuan ko. Nakipagkita po siya sa mga kaibigan niya at pumunta sa company nila. Mukhang pinatawag siya ni Chairman Rivera. Safe ba siya nakauwi? Tanong ko pa. Yes, sir. Inihatid po siya ng family driver nila. Bubuntong hininga ko at tumingin sa relo ko. Maraming salamat, Cindy. Let's go home. Kinuha ko ang bag ko at lumabas na ng office ko. Glyza POV. Naglalakad ako ngayon sa hallway ng ospital. Katatapos ko lang i-check ang mga pasyente ko, kaya wala akong magawa ngayon. Napadaan ako sa isang room at napansin ko na naghihimpake ang nanay ng pasyente. Excuse me, ma'am. Discharge na po ba kayo? Tanong ko rito. Nagtataka lang kasi ako dahil kahapon lang naoperahan ang anak niya. Nagre-request pa lang po ako kay Doc. Hindi na po kasi kaya ng ipon ko ang bayarin dito sa ospital. Napatingin ako sa bata na natutulog pa. Sandali lang po, ma'am, ha? Kakausapin ko lang po yung doktor ninyo. Wika ko pa. Lumabas na ako ng kwarto at hinanap si Dr. Oscar. Nakita ko siya sa nurse station at tumitingin ng mga charts. Doc Oscar, tawag ko. Lumapit naman ako sa kanya. Oh, Doc Glyza, ano bang meron sa atin? Nilapag niya ang chart at tumingin sa akin. Yung patient mo sa room 207, nagre-request na ma-discharge. Hindi ba masyadong risky pa? Tanong ko pa. Oo, tama ka. Kinausap ko nga yung mother niya. Ganyan rin ang sinasabi ko sa kanya. Kaya lang di na daw nila kaya yung bill. Kaya sila na lamang daw bahala na mag-alaga sa bahay nila. May kulang pa silang bayarin dito. Kaya di pa ma-approve yung discharge nila. Kawawa naman yung bata. Eto na lang, Doc Oscar. Ako na lang yung bahala sa remaining fees nila at sa magiging bayarin nila. Basta tapusin lang nila yung mga antibiotic at pagaling ng bata. Saad ni Glyza. Talaga ba, Doc? Tumangong ko sa kanya. May pinag-usapan pa kami bago ko pumunta sa accounting office at pre-process ang bayarin ng mag-ina. Iniwan ko ang card ko sa kanila at sila na ang bahala doon. Nakatingin lang ako sa labas habang humihigop ng kape. Andito ko ngayon sa cafe na malapit lang sa ospital. Bigla akong nagutom kaya bumili na rin ako ng ilang snack. Wala naman akong surgery ngayon kaya may time ako makapagmerienda. Napatingin ako sa mga estudyante na nagtatawanan sa gilid. 3 babae at 2 lalaki. Namiss ko tuloy ang college day ko. Kahit sobrang nakaka-stress, masaya pa rin ako kapag kasama ko mga kaibigan ko. Naalaala ko pa noon, dito kami tumatambay dahil dito rin palagi pumupunta ang crush ni Rose. Kaya pinipili talaga niya kaming tumambay dito para makita lamang ang crush nito. Kaya bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng kabataan ko. Rose POV. Karen, Glyza and I are best friend since we're high school. Nasasabayan namin ng trip ang isa't isa, kaya naging close kaming 3. Nang malaman ko nagkakasal na si Glyza, talagang nagulat ako. Noong una, ay hindi pa ako naniniwala dahil si Karen nagsabi sa akin. Pero nang si Glyza na, ay naniwala na ako. Nalaman ko rin na si Adrian ang magiging asawa niya. Well, ganyan talaga kapag mayaman. Uso talaga ang arranged marriage. Mabuti na lang at di kami ganito kayaman. Kaya nagagawa ko lahat ng gusto ko. Minsan inaawa na rin ako kay Glyza dahil sumusunod na lamang siya palagi sa mga magulang niya. Pero sa totoo lamang, ay di ko talaga maintindihan kung bakit hindi nagugustuhan ni Glyza itong si Adrian. Mayaman, matalino, masipag, lalo na at gwapo pa. Ano pa ba nga ayawan niya kay Adrian? Aaminin ko, nagka-crush ako kay Adrian nung high school, pero nawala rin ito.
dahil nabaling atensyon ko kay Lucas. Di ko nga lang alam kung asa na siya ngayon. Mabuti nga si Glyza ay may asawa na. Pero ako, eto wala pa rin nobyo. Oy Rose, napatingin ako kay Karen. O bakit? Really? Kanina pa ako nagsasalita dito, tapos di ka pa rin nakikinig? Aniya, ano ba kasi yun? Tanong ko naman. Ay nako, ayoko nang ulitin. Eto na lang, birthday ni Brandon bukas, kaya sumama ka. Brandon? Sino namang Brandon? Tanong ko pa. Rose, lutong ka ba ngayon? Si Brandon, yung kaibigan ng boyfriend ko. Wika pa nito. Ano, sasama ka ba? Wala naman akong gagawin bukas. Wala naman akong trabaho. Okay, sige, sasama ako. Napangiti naman siya at may tinawagan. Makikikain na lang ako doon. Sinabihan rin ni Karen si Glyza, pero hindi raw siya pwede dahil may trabaho siya, kaya kaming dalawa na lamang raw. Simple lang ang sinuot ko. Nag-skirt lang ako na kulay pink at white na damit. Ayaw ko rin naman bonggahan at baka mapagkamalan pa akong birthday celebrant. Nang makarating na kami, ay sinalubong kami ng boyfriend ni Karen. Nagyakap pa dalawa. Harap-harapan talaga. Oo na, ako nang single. Pasok girls. Wika na paparating na lalaki. Happy birthday Brandon. Wika namin ni Karen. Binigay namin ang regalo at pumasok na sa bahay nila. Malaki ang bahay nila at kitang-kita kung gaano siya kayaman. Inihatid niya kami kung saan kami dapat umupo. Bilog na mesa ito na pwede ang 6. Umupo na nga kaming 3. Umupo na rin si Brandon at ang isa pa niyang kaibigan. Meron pa daw siyang inaantay na isa pa na malilit lamang daw. Nagpaalam muna ako na pupunta ng CR. Pagdating ko sa CR, ay inayos ko ang makeup ko dahil medyo magulo na ito. Pagkatapos ko mag-ayos, ay nagugas muna ako ng kamay at lumabas ng CR. Nalaglag ang panyo ko, kaya huminto ko upang pulutin iyon. Nakayuko ako naglakad dahil inaayos ko ang panyo ko at bigla ko may nakasalubong. I'm sorry, Inangat ko ang ulo ko at nagulat ako sa nakita ko. Rose? Is that you? Saan nito? Lucas, pare! Wika naman ni Brandon na papalapit sa amin. Rose POV. Sobrang nahihiya talaga ako ngayon. Bakit di ko ba inisip na baka pupunta rin si Lucas, alam ko naman na magkaibigan ng mga to. Inom lang ako ng inom ng tubig habang nag-uusap sila. Katabi ko si Karen at katabi naman niya ang kanyang nobyo. Balang left side ko ay si Brandon at kaharap ko ngayon si Lucas. Round ang mesa namin, kaya kitang-kita namin ang isa't isa. Friend, dahan-dahan lang sa tubig. Baka malasing ka niyan. Wika ni Karen at ngumisi pa. Uuwi na ako, Karen. Bulong ng saad ko rito. Natatandaan niyo pa ba noong graduation? Naagaw ang atensyon ko sa sinabi ni Brandon. Kainis naman. Huwag naman sana nilang pag-usapan yun. Wika ni Rose sa kanyang sarili. Oo naman. Ang cool ni Rose no? Hindi ko talaga inakala na magtatapat siya doon. Saad ang nobyo ni Karen. Pinikit ko ang mga mata ko sa kahiyan. Alam naman natin na iba talaga ang karisma nitong si Lucas sa mga babae. Pero pagdating kay Rose, talagang ako na nagulat. Hirit pa ng wika ni Brandon. Tigilan niyo na nga yan. Nahiya na yung tao Rinig kong saway naman ni Lucas. Tumingin ako sa kanya at umiti siya sa akin. Sana din na lang ako sumama ngayon. Saad ko pa sa aking sarili. Glyza POV. Tawa ako ng tawa habang nagkikwento si Karen sa akin. Nag-video call kami ngayon at kitang-kita ang inis sa mukha ni Rose. Grabe naman kayo sa akin. Baka nung pakas ako sinama doon, Karen. Siguro alam mo na pupunta siya doon, no? Plano mo talaga ang lahat.
Wika ni Rose kay Karen. Bakit ka ba kasi umiiwas? Samantalang noon, kung saan siya pumupunta, sumusunod ka sa kanya. Ngayon naman tago ka ng tago dyan. Saad naman ni Glyza. Iba naman kasi noon sa ngayon. Tsaka yung nangyayari sa graduation natin, sobrang nakakahiya talaga. Parang wala namang problema yung si Lucas. Hindi nga siya naiilang sa'yo Sabi naman ni Karen. Inasal namin ang inasal si Rose hanggang sa inantok na kami. Inain ko na ang call at bumaba para uminom ng tubig. Pagbaba ko, nakasalubong ko si Adrian na mukhang kararating lamang. Hindi kami nagpansinan at dinaanan lamang isa't isa. Kumuha ko ng baso at kinuha ang pichel sa rep. Nagsalin ako ng tubig sa baso. Gising ka pa pala, Ma'am Glyza, sabi ni Yaya Celia. Uminom lang ako ng tubig. Kayo po, bakit di pa kayo natutulog? Inihintay ko pa po kasi si Sir Adrian. Baka po kasi nagugutom. Umakyat na si Adrian sa taas at mukhang magpapahinga na. Magpahinga na rin po kayo, Yaya. Okay po, Ma'am. Sige po, good night. Nilagay ko sa lababo ang baso at pumunta na sa kwarto ko. Naghilamos na rin ako at naganda na para matulog. Maaga pa akong nagising dahil dumalaw si Mami. Pagbaba ko, nagluluto siya at naghahanda na sa mesa. Tumutulong sa kanya si Yaya Celia. Good morning, Mami. Wika ko at umalik sa pisngi niya. Sorry anak ha. Akala ko kasi gising ka na. Kaya pumunta na ako dito. Wika naman ito. Okay lang po yun, Ma. Ang bango naman ito. Sad ko at inamoy ko ang pagkain. Sabay kami ni na Mami at Yaya Celia na kumain. Hinanap pa nga niya si Adrian, pero sabi ni Yaya, maaga pa siyang umalis. Nag-aalala kasi si Mami na baka nagugutom si Adrian dahil sabi rin ni Yaya ay umalis siya rin hindi nakakain. Pinagsabihan niya ako na dapat inaalagaan ko daw ang asawa ko. Nilagay ni Mami sa lalagyan ng kanin at ulam at nilagay ito sa isang maliit na bag. Sinabi niya sa akin na ako na mismo maghatid nito sa asawa ko. Naligo at nagbihis na ako. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating na ako sa kumpanya ng mga De La Cruz. Good morning po, Ma'am. Wika ng sekretary ni Adrian. Tinext ko kasi siya na darating ako rito. Kinuha niya sa akin ang dala ko at sinamahan ako papunta sa office ni Adrian. Marami ang nagtataka na nakatingin sa akin. Ngayon lang kasi ako nakapunta dito. For sure, hindi nila ako kilala. Napatigil kami na biglang may tumawag sa kanya. Wait lang po, Ma'am Glyza ha. Wika nito. Oo naman, no problem. Saad ko naman. Sinagot niya ang tawag at ilang minuto pa ay binalikan niya ako. I'm sorry, Ma'am. Hindi ko na po kayo masasamahan. Pero malapit na lang po ang office ni Sir dito. Pagdating niyo po sa dulo ay lumiko lang kayo at dumiretso lang po kayo. At sa pinakalas na pinto, ayun na po ang office ni Sir Adrian. Importante lang po ang tawag, sabi niya. Don't worry, kaya ko naman. Maraming salamat. Ngumiti muna ako sa kanya at saka naglakad na. Pagdating ko sa pinakadulo, ay lumiko ako at dumiretso lang sa lakad. Nakita ko na ang huling pinto at ang nakasulat na pangalan ni Adrian. Kakatok na sana ako nang may narinig ako sa loob. Sir Adrian, I told you, I love you, sir. Kung hindi kayo mahal ng asawa niyo, hayaan mo ako na mahalin ka, sir. Nagulat ako sa aking narinig. Binuksan ko ang pinto at nagulat ako sa nakita ko. Nakatalikod si Adrian at nakayakap sa likod niya ang isang babae. Glyza? Nagulat na wika ni Adrian at tinanggal ang kamay ng babae sa baywang niya. At Glyza POV. Hindi pa rin makapaniwala si Glyza sa nakitang tagpo sa pagitan ng kanyang asawa at ng babaeng kasama nito. Nilagay ko sa malapit na mesa ang bag na may pagkain at lumabas na ng office. Glyza, sandali!
Rinig ko pang sigaw ni Adrian. Binilisan ko ang paglalakad dahil ramdam ko na sinusundan niya ako. Pumasok ako sa elevator at mabilis na pinindot ang close button. Malapit na si Adrian pero mabuti na lamang at di niya naabutan ang pagsara ng elevator. Nagmamadali ako ngayon na papalapit sa kotse ko. Agad akong pumasok at huminga ng malalim. Biglang tumunog ang phone ko at nakita ko ang pangalan ni Adrian. Hindi ko naman iyon sinagot. Nasundan pa iyon ng ilang pantawag pero hindi ko sinagot. Ini-off ko na lang ang phone ko. How dare you to do this to me? Inis na wika ko sa sarili. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago pumasok ng hospital. Tinanggal ko muna ang negative thoughts ko at nag-focus sa trabaho ko. Adrian POV. Sir Adrian, wait! Wika ni Isabel habang sinusundan ako sa parking lot. Hinawakan niya ang braso ko at mabilis ko itong inalis. Huwag mo subukan hawakan ako. Seryoso kong wika sa kanya. Tinignan ko siya na masama at pumasok na sa kotse ko. Sinusubukan ko na tawagan si Glyza pero hindi pa rin niya sinasagot. I hope she won't get the wrong idea. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ngayon. Isabel is one of my employee. Palagi siyang dumidikit sa akin at minsan nagiging touchy na. Palagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya ako pero palagi ko rin sinasagot na hindi ko siya gusto. Pero di pa rin siya tumitigil. Sinubukan kong sabihin kay Daddy pero nag-aalala ko na baka sabihin niya na sinisira ko ang imahe ng kumpanya and also my image as CEO. Isabel is one of the best employee here in our company. That's why Chairman De La Cruz likes her. Palagi maganda ang proposal niya at maganda rin kumausap sa mga investors. Pero hindi ko gusto ang ugali niya. Nagmamaneho ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa bahay. Sinalubong ako ni Yaya Celia. Sir Adrian, ang aga niyo naman po yata umuwi. Wika nito. May nangyari lang po sa office. Nakauwi na po ba si Glyza? Saad ko at tumingin sa paligid. Si Ma'am Glyza po? Hindi pa po, sir. Sabi ni Ma'am Glyza kanina, pagkatapos ng ihatid ang pagkain sa'yo, idediretso siya sa ospital. Hindi naman ako makapunta sa ospital. Ayoko rin namang gulihin siya doon. Umakyat na ako at pumunta sa kwarto ko. Tinawagan ko na rin ang sekretary ko na siya lang muna ang bahala. Nagbihis ako ng pambahay at tumupo sa kama. Iniisip ko ngayon ang sasabihin ko sa asawa ko. Bakit ba ako kinakabahan? Wala naman akong ginagawang masama. Naisip ko na lamang na maligo ulit dahil tila nakadikit pa rin sa akin ang pabango ni Isabel. Palakad-lakad lang ako ngayon habang tumitingin sa orasan. Ilang oras na lang ay uuwi na si Glyza. Nakaligo na rin ako at nakabagsak lang ang buhok ko. Chineche ko rin ang phone ko, baka sakali mag-text siya dito, pero wala. Bumaba muna ako at uminom ng tubig. Ano po ba nangyari, Sir Adrian? Wika ni Yaya Celia. Mukhang galit po sa akin si Glyza, Yaya. Ha? Bakit naman, sir? Hindi na nga kayo nagpapansinan, tapos mag-aaway pa kayo? Mahirap po kasi paliwanag, Yaya. Ihintayin ko na lang po siya para makapag-usap kami. Tama yan, sir. Kailangan niyo po talaga mag-usap para magkaayos kayo. Iniwan na ako ni Yaya Celia dahil naglalaba pa daw siya. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko habang naghihintay sa labas ng bahay. Nakasandal ako ngayon sa kotse ko at hinihintay ang pagdating ni Glyza. Alam ko kung anong oras ng uwi niya dahil sinabi sa akin ng sekretary. Ilang minuto pa ay meron ng sasakyan ang pumasok sa gate. Glyza POV. Kahit papaano, inawala sa isip ko ang nangyari kanina sa kumpanya. Marami kasi ang pasyente, kaya medyo nawala ang focus ko doon. Pero ngayon, ay nagdadrive na ako pa uwi at bumalik muli sa isip ko. Hindi ko rin naman siya makikita dahil gabi na siyang umuwi at maaga pa siyang umaalis ng bahay. I will just ignore him when we see each other. Automatic yung gate namin. Pipidutin ko na lamang yung remote na nasa akin at bubukas na ito ng kusa. Pumasok na ako at agad nag-park.
Pero pagkalabas ko, inakita ko agad si Adrian na nakasandal sa kotse niya. Nakapambahay na ito at bagsak ang buhok. Hindi ko mapigilan na mapatulala sa mukha niya. Ang gwapo niyang tingnan sa ayos niya ngayon. No, Glyza, huwag ka magpapadala sa nakikita mo. Aniya sa kanyang sarili. Inayos ko ang sarili ko at naglakad papasok sa bahay. Malapit na ako sa gawin ni Adrian nang bigla siya nagsalita. Mag-usap muna tayo, Glyza. Wika nito. Hindi ko siya pinansin at nilagpasan lamang siya. Glyza, please. Ramdam ko na sinusundan niya ako. Nakapasok na ako sa bahay at palapit na sa hagdanan na bigla niya hinawakan ng braso ko. Bitiwan mo ako, Adrian. Pagod ako ngayon. Walang ganang saad ko. I'm sorry, okay? But it's not what you think, Glyza. Hindi ko na siya pinatapos magsalita at umarap sa kanya. Alam mo, Adrian, hindi lang ikaw may araw sa kasal na to. Kahit ako, ayoko rin naman. Pero wala tayong choice. Kundi sundin ang mga magulang natin para sa mga kumpanya natin. Pero hindi yun rason para mababae ka, Adrian. Kahit wala tayong pagmamahal sa isa't isa, mag-asawa pa rin tayo. Minsan nga naiisip ko, ganun mo ba ako kaayaw? To the point na ayaw mo akong pansinin o kausapin. Kahit magkasalubong tayo, ilalagpasan mo lang ako. Adrian, hindi lang ikaw nahihirapan sa ganitong setup natin. Sana isipin mo rin ako kahit minsan. O kahit ang nararamdaman ko man lang. Now, let go of me. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang ko ngayon. Pero kahit papaano, inailabas ko sa sama ng loob ko sa binata sa loob ng 2 taon. Wala akong pakialam kung wala siyang pake. Basta aware siya kung ano nadarama ko. Hindi na nakapagsalita pa si Adrian. Unti-unti niyang binitawan ang braso ko at umakyat na ako at pumasok sa kwarto ko. Glyza POV. Nakatingin ako ngayon sa salamin habang sinusuklay ang buhok ko. Maaga ako nagising ngayon dahil bumisita si Chairman de la Cruz, ang daddy ni Adrian. Ewan ko ba, unti-unti na kaming binibisita ng mga magulang namin. Kahapon si Mami, tapos ngayon, ang daddy naman ni Adrian. Ayaw ko rin naman siyang paghintayin, kaya bumaba na ako. Nakapagtulog pa rin ako, pero naghilamos na ako at nagsuklay. Nakita ko siya na nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning po, Dad. Wika ko at umalik sa PC niya. Good morning naman, Iha. Mas lalo kaya kang gumaganda ngayon. Nakangiti na wika nito sa kanya. Napangiti naman ako sa sinabi ng dad ni Adrian. Umupo ako sa gilid na side ng sofa. Paal kasi ang arrangement ng sofa namin at merong center table sa gitna. Maraming salamat po, Dad. Bakit nga po pala kayo dito? May sasabihin lang kasi ako sa inyo ni Adrian. Siguro, hintayin na lang muna natin siyang bumaba. Dad, baka po kasi nasa office na si Adrian. I will tell him na lang po pag uwi niya. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang dumating si Adrian. Andito na ako, Dad. I'm sorry to keep you waiting. Nakangiti ang wika ni Adrian at tumabi sa akin. Bigla ko tuloy na alaala ang nangyari kagabi. So that we're all here, sasabihin ko na sa inyo ang sadya ko dito. Do you remember your Tito Noel, Adrian? Wika ni Chairman de la Cruz. Yes, Dad. Mom's cousin, right? Sagot nito. Yes, Iho. Last week, tinawagan ako ng tito mo. He offered a free staycation sa resort niya. Niyaya ko mama mo, and she said yes. Kaya nag-o-on na rin ako sa kanya. Kaso ang problema, may mahalaga akong trabaho sa Dubai. Nakakahiya naman na humindi ako ngayon sa tito mo, lalo na at bukas na yon. Paliwanag pa ng kanyang ama. Pwede naman po sigurong puntahan ninyo muna ang resort bago kayo pumunta sa Dubai, Dad. No, Iha. Sabay silang bukas na gaganapin. Hindi rin naman pwede na i-cancel ko yung gagawin ko sa Dubai. It's really important. So, ano pong gagawin ninyo? Wika naman na Adrian.
That's why I'm here. I want to ask both of you a favor. Instead na kami ang pumunta ng mami mo, what if kayo na lang mag-asawa? Napanunan ko ng laway sa sinabi ni Chairman de la Cruz. Nag-iwasan nga kami, tapos magbabakasyon pa kami na magkasama. Wika ng dalaga sa sarili. Po? Kami ni Glyza? Oo anak. Napansin ko rin kasi na hindi kayo lumalabas ni Glyza. Paano kayo magkakaroon ng banding yan? Parati na lang kayo nagtatrabaho. So, what do you think? Huminga na malalim si Adrian at sumandal sa upuan. Sige po, Dad. Okay lang naman sa akin. Depende na lang po kay Glyza kung hindi siya busy. Nasa akin naman ngayon ang pressure. Kapwa sila nakatingin sa akin na para naghihintay ng sagot. Okay po, Dad. Pero ilang araw po ba kami doon? Saad ko. Isang araw lang naman, anak. Mag-overnight lang kayo doon. Tapos pwede na kayo umuwi anytime kinabukasan. Ando naman si Noel para i-guide kayo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay umuwi na rin si Chairman de la Cruz. Umakyat na rin ako sa taas kasi kailangan ko na maganda upang pumasok sa trabaho. Editing naghahanda na rin si Adrian para pumunta sa kumpanya. Nagkasabay pa kaming bumaba. Naramdaman ko na sinusubukan niya lumapit sa akin. Siguro wag na lang muna ngayon. Pagdating ko sa ospital, inagpaalam na agad ako na hindi ako makakapasok ng 2 araw. Sinabi ko na lamang na mag-overtime lamang ako ng 2 araw para mabawi ang araw na wala ako. Kaunti lang ang pasyente, kaya hindi ako masyadong nahirapan. Minsan nakikipag-usap ako sa mga kasamahan ko at minsan naman ay hindi. Minsan talaga trip ko lang ang tahimik. Iniisip ko rin ang pwedeng mangyari bukas. Bumuntong hininga ko at ininom ang kape na hawak ko. Adrian POV. Sir, andito na po ang mga files na pinapahanap mo. Inilapag niya sa mesa ang nagkukumpulan ng mga files. Maraming salamat, Cindy. Tinatapos ko ngayon ang mga gawain ko dito sa office. Aalis kami bukas at buong araw ding wala ako dito, kaya pinipirmahan ko na ang mga papeles. Habang gumagawa, ay naalaala ko mukha kanina ni Glyza. Mukhang ayaw pa sana niya sumama, pero napilitan siya ng dahil kay Dad. Alam ko na ang pakay ni Daddy nang pumunta siya sa bahay. Tinawagan na niya ako kagabi at sinabi ko na lamang sa kanya na siya na ang kumausap kay Glyza. Kasi kapag ako, ay siguradong hindi yun sasama. Maybe chance na rin ito para makapag-usap kami magkasawa. I just want to talk to her and to explain. And I also want to clarify something. Sana lang ang makapag-cooperate si Glyza bukas. Kasal kami at habang buhay kami magkasama. Hindi naman siguro maganda na ganito na lamang kami palagi. Huminga ako ng malalim at binalik sa trabaho ang focus ko. Glyza POV. Maaga akong gumising kasi maaga pa rin kaming aalis. It's 5:30 in the morning and aalis kami ng 6:30 ng umaga. Pagbaba ko, ay nakita ko kagad si Adrian na nagkakape. Good morning, Ma'am Glyza. Kain na po kayo. Wika ni Yaya Celia. Okay lang po, Yaya. Hindi pa naman po ako nagugutom. Nagtimpla na lamang ako ng kape at umupo sa sofa. Kinuha ko ang dyaryo na nasa center table at binasa ito. Ilang minuto pa, ay naghanda na kami para sa lakad namin. Naligo na ako at nagbihis. Binaba na rin ng mga kasambahay namin ang mga gamit at pinasok ito sa kotse namin. Binuksan ko ang pinto ng backseat at uupo na sana ako nang may naisip ako. 2 lamang kami ni Adrian ang aalis. Hindi makakasama ang driver namin, kaya siya magdadrive. Kapag dito ako umupo sa backseat, magmumukhang driver ko siya. Bumuntong hininga na lamang ako at nilagay ang bag ko at lumabas ang sasakyan. Binuksan ko ang pinto ng passenger seat at doon umupo. Ilang minuto rin ay dumating na rin si Adrian. Nagulat pa siya na makita ako na nasa passenger seat. I think nakuha naman niya kung bakit. Tinuruan rin naman ako ng mga magulang ko ang good manner. Nilagay ko muna sa tabi ko ang phone ko at earphone. Hindi ko mahila seatbelt kaya ginamitan ko na ng 2 kamay ko pero ayaw pa rin.
Kailangan mo ba ng tulong, Glyza? Hindi na, salamat. Hinila ko ulit ang seatbelt, pero ang tigas talaga. Kainis naman. Naiinis na wika ko. Sige na, let me help you. Wika ni Adrian at saka ngumiti. Lumapit siya sa akin at hinila ng dahan-dahan ng seatbelt. Nagulat ako kasi madali lang niyang nahila. Be gentle, Mrs. De La Cruz. Wika nito. Napasalamat naman ako sa kanya. Sinuot ko ang earphone at nagpatugtog ng music. Ilang minuto rin ay umalis na kami. At hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Glyza, wake up. Idinilat ko mga mata ko at nakita ko sa Adrian na ginigising ako. Nasa kanya na rin ang phone at earphone ko. Asa na tayo? Ay as. Tumingin ako sa paligid at mukhang nakaparking na siya. Andito na tayo sa resort. Nasa loob ng mga gamit natin. Wika nito. Lumabas na ako ng sasakyan at binalik niya na rin sa akin ang phone at earphone ko. Nilak niya ang kotse niya at sabay kami naglakad papunta sa entrance ng tutuluyan namin. Pagdating namin ay sinalubong kami ng isang lalaki mukhang nasa maedad na. Hello, Adrian. It's good to see you again. Masayang saad ang lalaki at niyakap si Adrian. Masaya din po akong makita kayo, Tito. Nakangiti namang wika ni Adrian. Kumawala sila sa pagkakayakap at napatingin sa akin ang lalaki. I guess she is your wife. Yes, Tito. She is Glyza De La Cruz. Asawa ko po. Wika ni Adrian at tinakbayan ako. Sanay na rin naman ako kapag pinapakilala ko ng mga magulang namin na asawa ko ni Adrian sa mga negosyo nila. Pero iba pa rin ang epekto sa akin kapag si Adrian na ang mismo nagsasabi. Hello po, Tito. Nahihiyang saad ko. It's nice to finally meet you, Iha. Palagi kang kinikwento sa akin ng daddy ni Adrian. Ngayon alam ko na kung bakit gustong-gusto ka niya. You're so pretty, Iha. Wika nito at niyakap ako. Maraming salamat po. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at pinapasok kami sa loob. Dinala niya kami sa parang lobby. Tinawag niya ang isa sa mga staff niya at inorderan kami ng kape. Sana mag-enjoy kayo dito. Nakakatuwa talaga kayong tingnan. Wika pa ni Tito Noel. Maraming salamat, Tito. Kamusta na nga po pala si Kevin? It's been 3 years na umalis siya. Kailan po siya babalik? Ewan ko ba sa batang yun? Hindi naman siya nagsasabi sa akin. Hindi nga nagpaalam sa akin na pupunta siya ng abroad. Nagulat na lang ako na ando na siya. Hindi ka pa po nasanay sa kanya, Tito. Nakangiti naman ang wika ni Adrian. Nakikinig lang si Glyza sa usapan nila. Minsan kinakausap rin siya ni Tito at ilang minuto pa ay dumating na rin ang order namin. By the way, naayos na ng mga staff ang kwarto ninyo. Nandun na rin ang mga gamit nyo at pwede na kayong pahinga muna doon. Ito nga pala susi. Nilapag ni Tito Noel ang susi sa mesa at nakasabit doon kung anong room kami. Magkasama po kami sa isang kwarto? Saad ko. Yes, Iha. Hindi ba kayo tatabi sa bahay ninyo? Po? Don't worry, Iha. May 2 bed yung kinuha kong kwarto ninyo. Sinabihan kasi ako nitong si Adrian na masama daw ang pakiramdam niya. Mukhang ayaw kanyang mahawaan. Ang sweet naman itong asawa mo. Nakangiting saad pa nito sa kanya. Pumayag na rin ako kasi wala naman ako magagawa pa. Nagpaalam ako sa kanila na mauuna ko magpahinga. Inaanto kasi ako kanina habang nasa biyahe kami. Pinasamahan na lamang ako ni Tito Noel sa isang stop niya para hindi ako maligaw. Pagkapasok ko ng kwarto, inakita ko agad ang 2 kama. May maliit na table na pumapagitna. Nilagay ko ang phone ko sa maliit na table at humiga sa kama. Pero hindi mawala sa isip ko na magkakasama kami ngayon ni Adrian sa isang kwarto. Maging daan kaya ang magbabakasyon ng mag-asawa para mabago ang samahan nila? Rose POV. Inis ko nilagay sa box sa mga gamit ko. Walang pusong lalaki yun. Ano akala niya sa akin? Hayaan ko na siyang tratuhin akong ganon?
kainis. Umalis ako ngayon sa trabaho ko. Alam mo kung bakit? Dahil napakayabang ng amo ko. Palagi niya akong kinukulit na maging isa sa mga babae niya. No way! Mukha ba ako naghahanap ng sugar daddy? Mas mayaman pa siguro si Karen kaysa sa kanya. Tinapos ko ng pag-aayos ng mesa ko at umalis na sa office ko. Nilagay ko sa likod ng kotse ko ang box na dala ko at tinawagan si Karen. Sinabihan ko siya na magkita kami sa cafe na palagi namin tinatambayan. Mabuti na lamang talaga at umalis ka na sa kumpanya na yon. Saan ni Karen? Naku, sinabi mo pa. Nagtagal lang naman ako sa kumpanya na yon kasi malaki ang sweldo na binibigay niya sa akin. Kaya pala ganun. Kasi meron siyang ibang motibo. So, anong plano mo ngayon? Wala ka ng trabaho. Bumuntong hininga ako at napaisip. Sigurado magugulat si mama kapag nalaman niyang unemployed ng anak niya. Ano ba kasing gagawin ko? Adrian POV. Nagising ako dahil sa ingay ng phone ko. Bumangon ako at sinagot ang tawag. Hello? Hello, sir? Sorry po kung nagising kita. Okay lang yon. Ano bang problema? Gusto daw po kayo makausap ni Mr. Sebastian. Magpapaset daw po siya ng meeting. Sige, ikaw nang bahala mag-schedule. Hanapan mo na laban ng araw na hindi ganun karami ang gagawin ko. Understood, sir. Balik na po ako sa trabaho ko. Okay, Mr. Valdez. Pinatay ko ng phone ko at binalik ito sa mesa. Napatingin ako sa kama ni Liza at wala siya doon. Kinuha ko ulit ang phone ko at tiningnan ang oras. 5:30 na pala ng hapon at nagsisimula na rin dumilim. Nagilamos na ako at inayos ko ang buhok ko. Napansin ko rin na iniwan niya ang phone niya. Saan kaya siya napunta? Lumabas na ako ng kwarto namin. Tinignan ko ang lobby pero wala rin si Liza. Lumabas ako ng building na tinutuluyan namin at pumunta sa dalampasigan. Nakita ko ang dalaga na nakaupo sa buhangin habang nakatingin sa dagat. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Ang ganda ng dagat, no? Saad ko. Tama ka. Mas lalong gumaganda dahil sa reflection ng sunset. Wika naman ni Liza. I'm sorry. Paunang sabi ko. Ha? Para naman saan? I'm sorry kung hindi kita pinapansin. Ang totoo niyan, ginagawa ko naman yun para sa'yo. I thought simula na ikasal tayo, ay ayaw mo na sa akin. Kasi minsan, hindi mo ko tinitingnan. Kaya I decided na huwag ka nang guluhin. Para maging komportable ka rin sa bahay. Hindi ibig sabihin na ayaw ko sa'yo ha. Hindi ko inaasahan na makakabuo yun ng misunderstanding sa'yo. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon yan, Adrian? Gusto ko lang mawala ang gap sa ating dalawa, Liza. We can fix this kung di tayo mag-uusap. And also, wala akong babae. Ni minsan, hindi ko inisip na gumawa ng kalokohan. That girl, si Isabel, siya ang lapit sa akin. Hindi ko lang siya magawang palisin agad sa trabaho. Alam ko, you know, tinawagan ako kanina ni Mr. Valdez about kay Isabel. Mukhang loyal nga sa'yo ang sekretary mo. Nakangiting saad ng dalaga. So, okay na ba tayo? Oo naman. Gusto ko rin sana mag-sorry dahil sa sinabi ko sa'yo last time. Dala na rin siguro ng pagod ko sa trabaho. Okay lang yon. Since kasala tayo, ay wala na rin man tayo magagawa pa. How about subukan natin magkasundo? Let's try to act like a married couple. We could live together in the same house na hindi tayo nagpapansinan, di ba? Okay, let's do that. Wika naman ni Liza. Nagulat ako nang hinawakan niya ang braso ko at sinandal ang ulo sa balikat ko. Hindi ka ba nilalamig? Ang nipis kasi ng damit niya at magagabi na. Hindi naman. Napangiti pa ako nang masiniksik niya ang sarili sa akin. Liza POV. Sabay na kami na bumalik na Adrian sa kwarto namin. Sinabi na lamang namin sa staff ng resort na magpapahali na lamang kami sa kwarto ng dinner namin. Nauna muna akong maligo, pagkatapos ko ay siya naman ang sumunod. Saktong pagkatapos niya ay dumating na ang pagkain namin.
Ang mga staff ang nag-aayos sa mesa. Nagpasalamat rin kami sa kanila bago sila umalis. Kain tayo? Wika ko at saka umupo. Napansin ko rin na may wine silang dala, hindi naman itong in-order namin. Cheers! Wika ni Adrian at inaas ang glass wine niya. Cheers! Nakangiting saad ko naman. Sabay namin ininom ang wine at kumain na rin. Pwede rin naman pala kami magkasundo. Bakit kaya hindi namin to ginawa noon? Tama nga sila. Importante talaga na may communication kayo para maintindihan ninyo ang isa't isa. Kinaumagahan, inapagkasundoan namin maligo sa dagat. Hindi kasi namin na-enjoy dito kahapon kasi natulog lang kami. Kaya ngayon namin susulitin ang bakasyon at uuwi na rin kami mamayang hapon. Nakacycling ako ng shorts at oversized na manipis na t-shirt. Kulay black ang damit ko, kaya safe naman kung mabasaman. Si Adrian naman ay naka-gray na short at black rin na t-shirt. Nagunahan pa kami pumunta sa dagat at syempre, ako ang nanalo. Na-enjoy pa namin ang paligid kasi wala pa gaanong tao. Maaga pa kasi, baka natutulog pa ang iba. Karen POV. Kainis, paano na ako ngayon? Problemadong wika ni Rose. Subukan mo kayo nag-apply sa kumpanya ni Glyza. Di ba gusto mo rin naman noon na magtrabaho sa office? Sige, magpapatulong ako sa kanya pagbalik niya. Sabay namin ininom ang kape at ngumiti sa isa't isa. O diba si Luis yun? Wika niya at may tinuro sa labas. Ha? Asan? Bigla ako natigilan sa nakita ko. May kakbay na babae ang boyfriend ko at mukhang masaya pa ang dalawa. Oh my God! Gulat na saad ni Rose. Tumayo naman ako at naglakad palapit sa pinto. Karen, hintayin mo ako! Rinig ko pang sigaw ni Rose. Dali-dali akong pumunta sa gawin nila at tinulak ang babae. Karen? Gulat ng saad ng walang puso kong boyfriend. Wow! Akala ko nagkamali lang ako. Pero ikaw talaga manaloko ka. Ouch! Ano ba problema mo? Maarting saad naman ang babae. Ang kapal naman ang mukha ninyong dalawa. Anong problema ko? Ako lang naman ang girlfriend na lalaking kasama mo. At ikaw, Luis, ito ang huling beses na lulukuhin mo ako. Wika ni Karen bago niya inaya si Rose palayo sa lugar na yon. Hinawakan niya ako sa braso at unti-unti na kami naglakad. Pero hindi pa naman kami nakakalayo, bigla siyang huminto. Bakit? Takang tanong ko. Hintayin mo ko Karen dito. Binitawan niya ako at nilapitan si Luis. Anong gagawin mo? Bigla niyang sinapak sa mukha si Luis at sinipa sa binti. Anong karapatan mo para lukuhin ang best friend ko? Magtago ka ng mabuti ha? Huwag kang papahuli kay Glyza. Baka di lang yan abutin mo. Napangiti si Karen sa ginawa ng kaibigan. Sina Rose at Glyza talaga ang nagtatanggol sa akin. Simula pa noon ay palagi nila akong pinagtatanggol. Lumapit ulit sa akin si Rose at hinila na ako palayo sa lugar na yon. Glyza POV. Nawala lang ako ng isang araw, tapos marami na pala nangyari sa inyong dalawa. Sad ko sa dalawa kong kaibigan. Pagka-uwi namin na Adrian, agad na pumunta sa bahay sina Rose at Karen. Sinabi sa akin ni Karen na wala na daw trabaho si Rose at sinabi rin niya sa akin ang dahilan kung bakit. Si Rose naman ay sinabi sa akin na nambabahay ang boyfriend ni Karen. Ay naku! Ayoko na rin naman sa company na yun, no? Sana malugi siya. Wika pa ni Rose. Nalaman ko rin na ang company pala namin ang tumutulong sa company na iyon kasi palugi na yon. Sasabihin ko kay Dad ang tukol dito. Aalamin natin kung ano rin ang ginagawa ng boss mo sa ibang employee niya. Seryoso na sa adik Glyza. Okay lang naman sa akin kung matagal ulit bago ako makahanap ng trabaho. Ang iniisip ko ngayon ay itong si Karen. Saad naman ni Rose. Huwag niyo akong isipin. Okay lang talaga ako. Giit ng wika ni Karen. Ano ba ang plano mo? Tanong ko naman. Makikipag-break na ako sa kanya. Matagal ko rin namang nahalata na meron siyang ibang babae. Gusto ko lamang talaga mahuli siya at makita ang babae niya. Hinawakan ko ang kamay niya
at tinignan siya. Alam ko rin naman na magiging okay rin siya. Matatag si Karen at si Rose naman ay madiskarte at matapang. Pero kahit ganito mga kaibigan ko, ay hindi ko pa rin mapigilan mag-alala para sa kanila. Napatigil kami nang marinig namin na may bumaba sa hagdanan. Lumingon ako at nakita ko si Adrian na inaayos sa kanyang necktie. Aalis ka na ba? Tanong ko rito. Oo, marami na kasing papeles na kailangan ko asikasuhin sa office. Pipilitin ko na umuwi na maaga. Ikaw, hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Umupo si Adrian sa tabi ko. Bukas na lang siguro. Plano ko sanang matulog. Napagod data ako sa biyahe kanina. Inalis ko ang dumi sa balikat niya at inayos ang collar niya. Napatingin naman ako sa mga kaibigan ko na kanina pa tahimik. Hindi ko pa pala nasasabi sa kanila na nagkaayos na kami ni Adrian. Hello, kayo ba mga kaibigan ni Glyza, di ba? I'm Adrian, by the way. Pakilala niya sa mga kaibigan ko. Hi, I'm Rose. And this is Karen. Gulat na saan nila. Parang ito rin kasi ang unang pagkakataon na kinausap nila si Adrian. Ayo nga pala, may bakante ka ba na posisyon sa company ninyo? Tanong ko sa asawa ko. Bakit? Itong si Rose kasi naghahanap ng trabaho. Meron din naman siyang experience sa pagtatrabaho sa office. Dati siyang assistant. Wika ko pa. Tinignan pa ako ni Rose na tila nahihiya. Well, ang totoo, I'm looking for new secretary. Secretary? Bakit? Ano nangyari kay Secretary Valdez? Tanong ko pa. Gagawin ko sana bodyguard si Mr. Valdez. Nakakatanggap ako ng mga threats by anonymous messages lately. That's why I need a bodyguard. Sabihin mo kaya sa daddy mo para mahanapan ka niya. Ayoko rin naman na magbigay problema pa kay daddy. Don't worry. Ako ang bahala sa sarili ko, Glyza. By the way, Miss Rose, kailangan mo na magpasa ng resume mo. Aalis na ako. Bye guys. Wika ni Adrian. Kinuha niya ang bag niya at lumabas na ng bahay. Take care. Napatingin naman ako kay Karen. Nakangiti ito at panayang tukso sa akin. Akala ko ba hindi kayo close ang asawa mo? Tukso na wika ni Rose. Well, nag-aayos na kami kahapon. Sabi niya subukan namin magkasundo. Wala naman na kami magagawa pa. Mag-asawa na kami, kaya yun. Lalong napangiti ang dalawa. At least may isa sa atin ang magandang araw kahapon. Saad ni Karen. Pagkaalis nila, ay umakyat na agad ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Ilang minuto pa, ay nakatulog na ako. Adrian POV. Good morning, sir. Bati ni Mr. Valdez nang makapasok na ako ng office. Good morning. Nilagay ko sa mesa ko ang bag ko at saka umupo. Binigay niya sa akin ang list sa schedule ko ngayon. Magsisimula ng 2 p.m. at susunod iyon hanggang 8 p.m. ng gabi. Kailangan ko rin kasi bumawi sa 1.5 araw na nawala ako dito. Inuna ko muna sir ang mga important meetings ninyo at yung mga hindi pa namin minamadali ay pinabukas ko muna. Aniya. Gusto ko talaga kung paano magtrabaho si Mr. Valdez. Simula nung nag-uumpisa pa lamang ako, ay palagi na siya nakalalay sa akin, kaya alam na alam niya ang trabaho niya. Thank you, Secretary Valdez. By the way, may mag-a-apply para sa bago kong sekretary. I think pupunta siya bukas para ihatid ang resume niya. Okay lang ba kung ikaw mag-asikaso sa kanya bukas? Depende rin sa'yo kung tatanggapin ko siya o hindi. Ako po? Gulat na saan ito. Oo, ikaw rin naman ang ilang taong ko ng sekretary. Tiwala naman ako sa pagkilatis mo. Pero huwag ka masyado mahigpit ha. Kaibigan kasi siya ni Glyza. Sige po sir, ako nang bahala sa kanya. Okay, salamat. Tatapusin ko muna ng permahan ng mga ito at pupunta na ako kung saan ang meeting area. Okay sir, hindi na ako tumingin at nag-focus na lang ako sa trabaho. Rose POV. Pinarada ko muna sa sakyan sa parking lot at inayos ang mga gamit ko. Naayos ko na rin naman ang resume ko.
I think I'm ready. Nilang ko na ang sasakyan at naglakad ako papasok sa company. Ang ganda at malawak ang labi dito. Pagpasok mo pa lamang, ay ramdam mo ng aircon sa paligid. Muntik pa akong matapilok sa hilis na suot ko. Mataas kasi ito, kaysa sa nakasanayan ko na taas ng heels. Pinipilit kasi ako ni mama na suotin ito. Siya rin nag-ayos ng mga damit ko. Kailangan ko rin maging presentable dahil isa sa mga malaking kumpanya sa buong mundo ang pagtatrabahuhan ko. Tsaka baka daw, dito ko na makita ang aking the one. Muntik na ako matumba na may humawak sa kamay ko. Napatingin ako at nakita ko ang gwapong lalaki. Formal na formal ang suot niya. Blue na slacks, blue na suit, blue na necktie, at white na long sleeve. Are you okay, miss? Wika niya. Napatingin ako sa magkahawak na kamay namin. At hindi ko mapigilan na matigilan sa nangyayari ngayon. Okay lang ako. Napatingin rin siya sa kamay namin at mabilis itong inalis ang pagkakahawak sa kamay ko. Pasensya ka na, miss. Napahawak ako sa kamay mo nang walang pahintulot mo. I'm just trying to help you. I hope you understand. Okay lang po, sir. Thank you nga pala. I'm Rose Castro nga po pala. Wika pa lang talaga. So, ikaw pala mag-apply bilang secretary. I'm Clarence Valdez. Pero hindi kong tawagin ng iba. The former secretary of the CEO. Inilahad niya ang kamay niya for shake hands at syempre, tinanggap ko iyon. Nice to meet you po, sir. Just call me Mr. Valdez. Okay lang ba kung tawagin kitang Miss Castro? Okay lang, Mr. Valdez. Ito nga po palang resume ko. Binigay ko sa kanya ang brown envelope na dala ko. Let's go to my office, Miss Castro. Wika ng binata at naunang lumakad na. Dali-dali ko naman siyang sinundan. Magiging masaya ata ang pananatili ko sa kumpanyang ito. Nakangiting wika niya sa kanyang sarili. Rose POV. Habang naglalakad ako, ay marami nakatingin sa akin. Expected ko na rin naman iyon dahil bago pa lang ako. Mangha-mangha ako sa laki ng company ni na Adrian, Sir Adrian. Sumakay kami sa elevator at pinindot niya ang number 14 sa button. Nakatingin lang ako pakiyat sa number sa itaas. Ang boring naman kasi. Kami lang ni Mr. Valdez ang nandito sa elevator at hindi naman madaldal tong kasama ko. Sir, ilang taon ko nang tatrabaho dito sa kumpanya? Wika ko. Simula nang pumalit si Sir Adrian bilang CEO, ay andito na ako. Ah, okay. Pagkatapos nun, ay naging tahimik ulit kaming dalawa. Meron ka na bang girlfriend, sir? Hindi ko alam kung bakit ko natanong yun. Sobrang naiinip lang ata ako. Miss Castro, iwasan natin magtanong ng personal kapag nandito tayo sa kumpanya. Seryoso na sa Adam binata. Pwede naman niyang sabihin meron o wala. Sungit naman. Wika ng dalaga sa kanyang sarili. Naintindihan ko po, sir. Pasensya na po. Tumahimik na lamang ako at hinintay na makarating kami sa floor na pupuntahan namin. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating na kami. Lumabas na kami ng elevator at naglakad ulit. Hindi rin naman malayo at nakarating na kami. Binuksan ni Mr. Valdez ang pinto at pinauna akong pumasok. Sobrang ganda at malinis ang office niya. Parang bagay ni sa isang CEO. Sigurado mas maganda at malawak pa dito ang kay Sir Adrian. Please have a seat, miss. Ani niya. Umupo ang binata sa upuan niya at umupo na rin ako sa tinuro niyang upuan. Binuksan niya ang envelope na binigay ko sa kanya at binasa ang resume ko. Ilang sandali pa ay binaba niya ang resume at tumingin sa akin. Ang totoo, alam ko na malapit ka na ang kaibigan ni Ma'am Glyza. Confident ka ba na matatanggap ka dahil sa connection mo? Napatingin ako sa binata. Totoo na kaibigan ako ni Glyza. Ba't hindi ko gagamitin yun para matanggap ako sa trabaho na gusto kong pasukan? Gusto kong matanggap dahil sa kakayahan ko. Saad ko naman. Ayoko rin naman gamitin ang pagkakaibigan namin ni Glyza para lang sa sariling kagustuhan ko. Okay,
So, sa tingin mo, bakit karapat dapat ka sa posisyon na to? Kung pagbabasehan ang experience na mayroon ako, at sobrang minahal ko talaga ang trabaho ko, lalo na ang katrabaho ko. Gusto mo ba, sir, na mahalin na rin kita? Joke lang po. Napangiti ako dahil nakita kong nagulat siya. Be professional, Miss Castro. Ani niya. Joke lang naman po, Sir Valdez. Mahal ko po talaga ang trabaho ko at I will do everything my best sa kumpanya. Wika ko. Sabi sa akin ni Sir Adrian, ay ako na daw ang bahala kung tatanggapin ka ng kumpanya o hindi. Okay, sige. Tinatanggap na kita, Miss Castro. Kalmadong wika ni Mr. Valdez. Okay? Wait, what? Tanggap na ako, sir? Yes. And I will be the one who will train you kung anong gagawin mo as a new secretary. Of course, you will not be the secretary directly. I will help you to be a secretary. Adrian POV. So, tinanggap mo siya? Saad ko. Andito ngayon sa office ko si Secretary Valdez. Nililigpitan namin ang gamit ko para makauwi na ako. Yes, sir. Mukhang kakayanin niya naman po ang trabaho niya dito. By the way, okay lang ba sa'yo na sa office mo muna siya habang naayos pa ang magiging office niya? Po? Sa office ko? Takang tanong ni Mr. Valdez. Yes. Magpapadagdag na lamang ako ng table for her. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko pa. Tinatanong ko sa kanya kung okay lang kasi hindi talaga siya mahilig makipag-socialize sa ibang tao. Dito sa kumpanya, parang ako lang yata ang kinakausap na matagal ni Mr. Valdez. Okay, sir. No problem. Nagulat ako nang pumayag siya. Sa totoo lamang, kung hindi siya papayag, ay sa labas na lang ng office ko sana pagagawa ng temporary na office si Rose. Well, mabuti kung ganon. Thank you, Mr. Valdez. Uwi na tayo. Nakangiting wika ko. Kinuha ko na ang bag ko at naunang lumakad sa kanya. Maaga akong uwi ngayon. Maaga ko rin naman natapos ang trabaho ko. Tinignan ko ang relo ko at 7 PM na ng gabi. Sana hindi pa nakakapag-dinner si Glyza para sabay na kaming kumain. Sumakay na ako sa sakyan ko at sumakay na rin si Mr. Valdez sa kotse niya. At pagdating ko sa bahay, ay agad ako sinalubong ni Yaya Celia at kinuha ang bag sa akin. Magandang gabi po, Sir Adrian. Nakangiti yung wika nito. Magandang gabi rin po, Yaya. Nauna na siya naglakad sa akin at inakit na ang bag ko. Pagdating ko ng dining area, inaabutan ko pang kumakain si Glyza. Andito ka na pala. Maaga ka yata ngayon, wika niya. Kumuha muna ako ng alcohol sa drawer at inispreya ng kamay ko. Maaga kasi natapos ang trabaho ko. Kararating mo lang ba? Napansin ko kasi na parehong damit pa ang suot niya nang pumasok kanina sa trabaho. Oo, nagutom kasi ako kaya hindi muna ako nagpalit. Halika na, kain ka muna. Aya sa akin ng dalaga. Hinila ko ang upuan sa tabi niya at saka umupo. Nakababa na rin si Yaya Celia at pinaghahanda ko ng pagkain ko. Nakakatuwa naman kayong tingnan na magkasama, Sir Adrian at Ma'am Glyza. Nakangiti na sa ating Yaya Celia. Ngumiti lang kami ni Glyza at nagpatuloy na sa pagkain. Karen POV. Ma'am, nasa labas pa rin po si Sir Luis. Ayaw po talagang umalis. Wika ng aking kasambahay. Kanina pa kasi nasa labas ng gate si Luis. Gusto raw niya ako makausap. Sa totoo lang, wala naman kaming dapat na pag-usapan pa. Malinaw sa akin na sinaktan niya ako at nagkaroon siya ng babae. Bumaba na lamang ako kasi nag-iingay na siya sa labas. Nakakahiya naman sa mga kapitbahay namin. Pinapasok ko na lamang muna ang mga kasambahay ko at binuksan ang gate. Ano pa bang kailangan mo, Luis? Kanina ka pa nagugulo dito. Hindi ka ba nahiya? Mag-usap tayo, Karen. Wika niya at nagtangkang lumapit sa akin. Huwag mo akong lapitan. Malinaw na sa akin ang lahat, Luis. At wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na tayo. Hindi ko alam pero nang mahuli ko siyang kasama ang babae niya, parang biglang nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko na rin magawa magtiwala pa sa kanya. I'm sorry, Karen. Please, give me another chance. Isang beses lang naman yun. Mas lalo ako nainis sa sinabi niya. Ano? Isang beses?
Anong gusto mong gawin ko? Magpasalamat kasi isang beses mo lang ako niloko? Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Karen. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Na-realize ko na ngayon na ikaw talaga ang mahal ko. Kung totoong mahal mo ako, hindi mo yung magagawa sa akin. Kaya please lang, umalis ka na. At kapag hindi ka pa tumigil dyan, magpapatawag na ako ng pulis. Tinulak ko lang si Luis sa labas at sinarado na ang pinto. At ilang sandali pa, ay naligo na ako at nag-ayos. Niyaya kasi kami ni Rose na manilibre siya ngayon ng pagkain. Natanggap na Rose siya kasi sa bagong trabaho niya. Kaya supportive best friends ay magse-celebrate kami. Pagdating ko sa cafe na palagi namin tinatambayan, ay wala pa rin ang dalawa. Umupo ako sa bakanting upuan at nag-reserve na rin ako ng dalawa para kay Liza at Rose. Dahil sa init sa kahintay ko, ay naisipan ko muna maglaro ng cellphone. Sinuot ko na rin ang earphone ko. At ilang minuto pa, inaramdaman ko na may umupo sa bakanting upuan. I'm sorry but the chair is already taken. Wika ko at iniangat ang mukha ko. Really, miss? Nakangiting saad niya. Noon kinikilig ako tuwing humingiti siya sa akin, pero ngayon ay naiinis na ako. Hindi ka ba titigil? Naiinis na wika ko. Just give me another more chance, babe. Pangako, hindi ko na ulitin yun. Wika niya. Sinubukan niya hawakan ang kamay ko, pero agad ko rin kinuha yon. Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Aalis na sana ako na hawakan niya ang kamay ko. Bitiwan mo nga ako, Luis. Dahil sa naging eksena namin, inapunta sa amin ang atensyon ng lahat. Babe naman. Magsasalita na sana ako na may biglang lumapit sa amin at kinuha ang kamay ko sa pagkakahawak ni Luis. Pare, kapag sinabi ng babae na ayaw niya, huwag mo nang pilitin. Wika niya. Nagulat ako kung sino ito. Nakilala ko siya kagad dahil sa tangkad niya at boses niya. Wala kang pakialam dito. Umalis ka nga dyan. Galit na wika ni Luis. May pakialam ako pare. She's the one best friend of my favorite cousin. Paano ko hayaan na pilitin mo siya? Pilitin? Wala naman akong ginagawa sa kanya. Pare, hinawakan mo siya na walang pahintulot niya. At pinipilit mo siyang kausapin ka at sumama sa'yo. At kanina mo pa siya sinusundan na parang stalker ka niya. Wika pa ng lalaki. Tama na, Randy. Umalis ka na nga, Luis. Please lang. Nag-aalinlangan man, ay umalis na si Luis sa cafe. Bumalik na ako sa pagkakaupo at umupo na rin sa bakanting upuan si Randy. I can't believe that you fall in love with that kind of man, ani niya. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Maraming salamat, Randy. Liza POV. Sabay kami na nakarating ni Rose sa cafe. Pagdating namin, inaabutan namin si Karen na kausap si Randy. Lumapit kami sa kanila at binati sila. Bakit nandito ka, Randy? Wika ko. Hi, Glay. Saad nito at yumakap sa akin. Si Randy lang talaga ang tumatawag sa akin ng Glay. Ewan ko ba dito, basta sabi niya para unique daw. Nag-hire siya kay Rose at kumuha na lang kami ng isang upuan para makaupo na kaming lahat. Kinuwento sa amin ni Karen ang nangyari nung wala pa kami dito. Pagkatapos niyang ikwento sa amin ay nilabas ko ang phone ko at nag-dial. Sinong tatawagan mo? Tatawagan ko ang abogado ko. Pinindot ko na ang dial at narinig ko na nagre-ring iyon. Mabilis namang kinuha sa akin ni Karen ang phone ko at inend ang tawag. Hindi na kailangan, Liza. Pinagsabihan ko na si Luis at hindi na yun mangungulit sa akin. Binalik niya sa akin ang phone ko at nag-order na kami. Siguraduhin niya lang talaga, Karen. Sinabi ko naman sa'yo noon na may gagawin talagang kalokohan yung boyfriend mo. Wika naman ni Rose. Huwag niyo na nga pag-usapan yan, girls. Masisira lang araw ninyo. Nabalitaan ko na natanggap ko na sa company ni Adrian as secretary. Wika ni Randy kay Rose. Oo nga eh. Kahapon lang ako natanggap. Ang bilis mo naman yata makasagap ng balita. Wika ni Rose at uminom na ng kape. Of course no. Mabilis na kaya kumalat ang balita ngayon. So, kumusta naman ang experience mo?
Well, hindi pa naman ako ganap na sekretary niya. Sabi kasi ng dati niyang sekretary, ay kailangan ko pa daw pag-aralan ang magiging trabaho ko. Kasi hindi raw yun madali. Totoo naman siya dyan. Tsaka ang taas kaya ng trabaho na in-applyan mo. Wika pa sa kanya ni Randy. Hindi ka pa papasok ngayon? Tanong ko. Mamayang hapon pa. May meeting daw si Mr. Valdez ngayon, kaya wala mag-a-assist sa akin. Hindi rin naman kami nagtagal sa cafe, kasi kailangan ko na bumalik sa ospital. Si Kari naman, ay kailangan na rin sa trabaho niya. Si Randy na nagbayad ng mga order namin, at sabay na rin kaming umalis. Pagdating ko sa ospital, ay agad na ako nagbihis. Rose POV. Pagdating ko sa company, ay agad akong pumunta sa office si Mr. Valdez. Pagpasok ko, ay walang tao sa loob. Mabuti na lamang at naka-long sleeve na ako. Sobrang lamig kasi dito sa loob. Hindi ata sila nagtitipid ng kuryente. Upo muna ako sa upuan at ilang minuto rin ako naghintay, pero hindi pa rin dumarating si Mr. Valdez. Naiinip na ako, kaya lumabas na lang muna ako ng office. Iniwan ko ang bag ko pero dinala ko ang phone ko. Bigla ako nagutom, kaya naisipan ko bumaba muna para kumain sa cafeteria ng kumpanya. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang third floor. May guide ako sa phone kung anong floor ang dapat kong puntahan. Pagdating ko roon, ay nakita ko na agad ang malaking pinto at may sign na cafeteria. Pagpasok ko, ay nakita ko na agad ang mga nakahandang mga pagkain. Nasa malaking tray ito at may mga plato na nakahanda sa gilid. Kung iisipin parang nasa piyesta lamang ako. Lumapit ako sa babae nagbabantay. Hello po, magkano po mga pagkain dito? Tanong ko. Hello po ma'am, free lang po mga pagkain dito. Tuwing lunchtime po, ay nagpapahanda si Sir Adrian ng mga libreng pagkain para sa mga trabahador dito. Kailangan nyo lang po magpakita ng employee ID nyo at pwede na kayo maka-avail ng libreng pagkain. Grabe, ang yaman talaga ni na Adrian. Ang laking tipid niya sa mga nagtatrabaho dito. Ani niya sa kanyang sarili. Pinakita ko sa kanyang ID na nakasabit sa leg ko at pinakuha niya na ako ng plato. Kaunti lang ang kinuha ko kasi hindi naman ako sobrang nagugutom. Naghanap ako ng bakanting table na pwedeng kainan at nagip na mata ko si Mr. Valdez na kumakain. Kaya wala pala siya sa office niya. Lumapit ako sa kanya at nilapag ang tray na dala ko. Napatingin siya sa akin at ngumiti ako sa kanya. Hello po sir, makikipo lang po sana ako. Wika ko. Okay sige, aniya. Hindi ko naman inaasahan na mag-hello rin siya sa akin na may kasamang malapad na ngiti. Natatakot ba siyang matanggal ang angas niya? Isa-isa kong tinanggal sa tray ang plato, kutsara, tinidor at baso ko. Nilagay ko ang tray sa bakanting mesa na katabi lang namin. Libre po pala mga pagkain dito, sir. Wika ko. Oo, tuwing tanghalian lang naman. ATM na rin naman ang pasok ng mga empleyado kaya for sure, ay nakapag-breakfast na sila bago sila pumasok sa trabaho. Alas 8 rin po ba ang pasok ko dito? Tanong ko pa. 8 ang pasok ng lahat dito, pati na rin si Sir Adrian. Pero yung mga janitors at guards, ay kailangan nila pumasok ng maaga para ihanda ang kumpanya. Mas better rin kung maaga ka rin papasok para ma-ready mo ang schedule ni Sir Adrian. Yung kasi ang ginagawa ko tuwing umaga. Ay sige po sir, wika ko at nilista ko yon sa maliit na notebook ko at kumain ulit. Pagkatapos namin kumain, ay sabay na kami pumunta sa office niya. By the way, Miss Castro, dito rin palang temporary office mo muna hanggang di pa naayos sa magiging office mo. This is your table. Ani niya at tinapi ka mesa, nakaharap ko lamang. Sige po sir. Lumapit ako sa mesa na tinuro niya at inilapag ang bag ko. Maayos ang mesa at may mga files na nasa gilid at planner na rin. At may napansin ako ng mga button. Tuturuan nga pala kita kung paano gamitin yan. Wika niya at lumapit sa akin at nakangiting tinuro nga ang mga button na nasa harapan ko. Malapad rin ang space ko at may sariling computer din ako. Kaya mas lalo ako napangiti. Mas mabuti pala dito kaysa sa dati kong pinagtatrabahuan. Noon naman Miss Castro, tuturuan na kita kung ano magiging trabaho mo dito.
So makinig ka sa akin maayos. Nakangiti naman ako na tumango sa kanya. Glyza POV. Nagkasabay kaming umuwi ni Adrian. Pinauna niyang pinapasok ang sasakyan ko at sunod siyang pumasok. Late ka na, wika niya nang makalabas siya ng kotse niya. Maaga ka lang dumating, saad ko naman. Lumapit sa amin si Yaya Celia at dalawa pa naming kasambahay at kinuha mga gamit namin. Good evening po ma'am, sir. Nakahanda na po ang mesa para sa dinner ninyo. Ani ni Yaya. Nagpasalamat kami sa kanya at sabay na kami tatlo na pumasok sa bahay. Tinolang manok ang niluto ni Yaya. Pinikit ko ang mga mata ko at nagsimulang manalangin. Pagkatapos namin kumain, ay umakyat na rin kami sa kanya-kanya naming kwarto. Hindi pa naman ako inaantok, kaya naisipan ko munang manood ng movie. Marami nagsasabi na maganda raw Kingdom, kaya yun ang papanoorin ko. Mahilig rin naman kasi ako sa mga zombie movies. At bago ko i-play, ay bumaba muna ako para kumuha ng popcorn at may inom. Naabutan ko pa si Yaya Celia, nagising pa at naglilinis pa rin ng kusina. Ako na nagluto ng popcorn ko at inugasan ko na din ang mga ginamit ko. Nakakayari naman kay Yaya at doon pa ako nagkalat kung saan malapit na siya matapos sa paglilinis. Kumuha na rin ako ng 2 drinks sa ref at saka umakyat na. At pagdating ko ay bukas na ang pinto ng kwarto ko. Pumasok ako, nakita ko si Adrian na nakaupo sa kama ko habang nakatingin sa TV. Ang tagal mo naman, wika niya. Lumapit siya sa akin at kinuha ang popcorn na niluto ko at isang drinks. Bumalik siya sa pwesto niya. At ano namang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Nainip kasi ako. Nood na lang tayo ng movie, wika niya. Wala naman ako magagawa pa kasi andito na siya. Lumapit ako sa kanya at saka tumabi. Pinlay ko na rin ang TV at nagsimula ang movie. Nakakailang perasong popcorn pa lang ako, pero si Adrian ay paubos na ang popcorn na niluto ko. Ang bilis mo naman kumain, Adrian. Episode 2 pa lang tayo. Wala na tayong popcorn, no? Reklamo ko sa kanya. Tumawa lang siya at patuloy na nanood ng TV. Ilang minuto pa ay tuloy nang naubos ang popcorn, kaya nag-focus na lamang kami sa panonood. Nagulat ako nung sinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Ano ba naman yan? Ang hina mo sa puyatan. 12 midnight pa lang at episode 3 pa lang pinapanood natin. Ini-off ko na lang TV at hinawakan ko ang braso niya para gisingin siya. Adrian, gising, wika ko. Anong sabi mo? Wika niya at unti-unting minulat ang mga mata niya. Sabi ko, doon ka na matulog sa kwarto mo. Mahinang saad ko naman. Anong oras na ba? Wika niya at inalis ang ulo sa pagkakasandal sa akin. 12:30 AM na. Bukas na naman natin tapusin ang ibang episodes. Matulog ka na sa room mo. Pero imbis na bumangon, ay sinandal na Adrian uli ang ulo niya sa balikat ko. Pwede ba ako matulog dito? Mahinang wika niya. Kung sapakin ko kaya mukha mo para magising ka. Mahinang saad ko, pero may pagbabanta na. Mabilis naman siyang bumangon at lumabas ng kwarto ko. Napangiti ako nang umalis na ang binata. Hindi ko alam kung bakit, ang bilis namin naging komportable sa isa't isa. Sa pagkakaalala ko, ay ilang araw pa lamang nang napagkasundoan namin na subukan namin magkasundo. Parang nararamdaman ko na talaga na may kasama ako sa bahay na may asawa na ako. Binuksan ko ang mini drawer na nasa tabi ko at kinuha ang maliit na box. Ito ang wedding ring namin. Tuwing family gathering ko lamang ito sinusuot. Hindi rin naman pwede magsuot ng alahas kapag nasa operating room kami, kaya iniiwan ko na lang dito. Binalik ko na sa drawer ang box at niligpit muna ang kalat namin. Hinugasan ko na rin ang plato na pinaglalagay namin ng popcorn at tinapon ng 2 can ng drinks. Adrian POV. Late na ako nakapasok sa trabaho. 9 AM na ata ako nakarating. Nanood pa kasi kami ni Glyza ng movie kagabi. Napangiti ako nang maalaala ang moment na yon. Matagal ko na talagang gustong maranasan na manood ng movie kasama siya. Nilapag ko na ang gamit ko sa mesa at umupo sa upuan.
Ilang minuto pa ay pumasok na sa office ko si Mr. Valdez kasama si Rose, Miss Castro pala. Good morning, sir. Sabay na saad nila. Nag-good morning rin ako sa kanilang dalawa at binigay na sa akin ni Mr. Valdez ang schedule ko. Napatingin kaming tatlo sa pinto nang merong kumatok. Pasok, wika ko. Bumukas ang pinto at may pumasok na magmukha na nakita ko. Good morning, Sir Adrian. I'm Lucas Santos, bagong member ng editorial team, wika niya. So, you are the new member of that department? Pinasa na sa akin ng team manager niyo ang informations about you. Welcome to De La Cruz Company. Saad ko naman. Thank you, sir. I will do my best for the company. Nakangiting wika ni Lucas. Napalingon siya sa gawin ni Rose at gulat siyang binate. What are you doing here, Rose? Wika nito. Ngumiti naman na parang naiilang si Miss Castro. She is the new secretary of our CEO. Please avoid calling your co-workers o bosses in their name. Maging professional tayo kapag andito na tayo sa trabaho. Malumanin na saad ni Mr. Valdez. Napangiti naman ako sa kanilang tatlo. Mukhang magiging exciting to mangyayari sa tatlong to. Rose POV. Sobrang nagulat talaga ako kanina nang makita ko si Lucas. Sobrang liit talaga ng mundo. Hindi ko talaga alam na magsasama kami sa isang kumpanya. Pagkatapos siyang pagsabihan ni Mr. Valdez, ay pinabalik na kami ni Sir Adrian sa trabaho. Mabuti na lamang at nasa 8th floor ang office ni Lucas, kaya may chance na hindi kami makikita parati. Andito ako ngayon sa office namin ni Mr. Valdez. Inaayos ko sa computer ang mga files na pinaayos sa akin ni Mr. Valdez. Nilalagay ko sila sa isang folder lang para madali kong mahanap. Umalis pala silang dalawa ni Sir Adrian. Hindi ko nga alam kung saan sila pupunta, kaya mag-isa lamang ako sa office. Pagkatapos kong ayusin ang files, ay sunod ko namang ginawa ang document na pinapagawa sa akin ni Mr. Valdez. Kailangan ko lang naman na i-type ang lahat ng nakasulat sa 7 pages ng bond paper na binigay niya sa akin. Take note, back to back pa. Handwritten lang kasi siya, kaya kailangan daw na i-type sa Word at i-print ko. Kaya ayun, nakakadalawang page pa lamang ako, ay sumasakit na mga daliri ko. Bibili na lamang ako ng anti-radiation na eyeglasses. Ang sakit pala sa mata kapag matagal ka nakababad sa computer. Kinuha ko ang tumbler ko at iinom na sana ako ng tubig pero wala nang laman. Sinave ko muna ang document ko at pupunta muna ako sa lunch area para makahingi ng tubig. Pinindot ko na ang button ng elevator sa 10th floor. Bumungad sa akin ang mga nanggagandahang couch. At sa tingin pa lamang ay komportable ng upuan. Sabi ni Mr. Valdez, ay madalas na dito ang tambayan ng mga empleyado. Hindi ko naman sila masisisi dahil ang ganda talaga naman dito. Pumunta na ako sa gilid ng part na may coffee machine, water dispenser. May mga disposable cups na rin na nakahanda at mga instant coffee. Binuksan ko ang tumbler at naglagay na ng tubig. Hi, Miss Castro. Muti ko nang nabitiwan ang dala kong tumbler nang may dumating sa likod ko. Sinarado ko ang tumbler at umarap sa kanya. Ikaw pala, Mr. Santos? Wika ko. Plano ko na sanang bumalik agad sa office, pero pinipilit kasi ni Lucas na mag-usap kami, kaya umupo muna kami sa couch. I thought sa ibang company ka nagtatrabaho. Wika niya, sabay higop ng kape niya. Ano kasi, umalis ako doon for some reason, and nakapasok ako dito as the new secretary. Ikaw, bakit dito ka nagtatrabaho? Ang totoo, marami akong company na pinasahan ko ng resume at marami rin ang tumanggap sa akin. Pero parang sinasabi talaga ng sarili ko na sa kumpanyang ito ako pumasok. Dahil ba dito ka? Nakingising saad ni Lucas. Sinusubukan ba niyang paibigin ako? Wika ko sa aking sarili. Ang sabihin mo, marami kasing babae dito, kaya dito ka pumasok. Saad ko na lamang. Tumawa lang siya at tumingin sa akin. By the way, nalaman ko na naghiwalay na sina Karen at Luis. Alam mo ba kung bakit? Di kasi sinasabi sa akin ng kaibigan namin.
Wika pa ni Lucas. Nagloko ang kaibigan mo. Nahuli siya ni Karen na may babae, kaya yun hiwalay na sila. Wala namang sinasabi sa amin ni Luis na meron siyang babae. Baka naman di lang sila nagkaintindihan. For sure kakampihan niya ang kaibigan niya. Ganoon din naman ang ginagawa namin kay Karen. But this time, Karen is the victim. No, nakita mismo namin ni Karen na kasama niya ang babae niya. Pinagtatanggol niya pa nga sa amin ang babae niya sa harap mismo ni Karen. And also, sabihin mo sa kaibigan mo na tigilin ang pagsunod-sunod kay Karen. Or else, kakasuhan namin siya. Alam kong kakampihan mo siya kasi kaibigan mo siya. Ba't walang kasalanan dito si Karen? It's your dear friend fault. Wika ko pa. Kalma ka lang. Huwag mo naman akong awayin. Nagtanong lang naman ako. Bago pa ako mainis, nagpaalam na ako sa kanya para bumalik na sa trabaho ko. At pagdating ko sa office, ay binuksan ko ulit ang computer at sinimulan uli ang trabaho. Third person POV. Bumaba na si Adrian sa sasakyan at naglakad ng dahan-dahan sa papalapit na isang lumang warehouse. Sinuot niya ang shades niya at pinasok ang kamay sa bulsa. Kasabi na naglakad ang kanyang bodyguard na si Clarence. Kinuha niya si Clarence bilang personal na bodyguard niya para mahuli nagbibigay palagi ng threat sa kanya. Palagi niya rin nararamdaman na merong sumusunod sa kanya pati na rin sa bahay nila. Gagawa na siya ng aksyon ngayon kasi ayaw niyang madamay pa ang kanyang asawa. Tumigil sila sa paglalakad at tinignan ng lalaki na nakatali habang nakaluhod. Kitang-kita sa mukha niya ang pasa, buwas sa pagpupumiglas habang siya hinuhuli ni Clarence. Siya ba yun? Malumanin na saad ni Adrian. Yes sir. Siya ang palagi nagpapadala ng letters sa kumpanya. Report naman ni Clarence. I see. I assume may nag-uutos pa sa'yo. Tell me, sino siya? Wika naman niya sa lalaki. Hindi ko alam, sir. Ni minsan, hindi ko nakita mukha niya o nalaman ang totoo niyang pangalan. Pero Ed lang sinasabi niya sa akin na itawag ko sa kanya. Kinakabahan na saad ng lalaki. And, what a horrible name. Ani ni Adrian at napangisi. Wala po talaga akong alam, sir. Ginagawa ko lang po ito para sa iuwi kong pera sa pamilya ko sa probinsya. Sorry po talaga, sir. Huwag mo po ako ipakulong. Pagmamakaawa na wika pa ng lalaki. Iniluhod ni Adrian ang kanang binti niya at nagpantay na sila ng lalaki. For the sake of your family, hindi kita ipakukulong. For now, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Wika ni Adrian bago tumayo. Po? Sending threats, pagmamaman sa akin, at pagsunod kung saan ako pumupunta. Tatapusin ka ng boss mo kapag nalaman niya na nahuli na kita. That's why huwag kang magpapahalata. Try to find some information about your boss at pag-iisipan ko kung ipapakulong pa kita. Wika niya at tinalikuran na ang lalaki. Sigurado ba kayo abot dito, boss? Baka takasan ko yung lalaking yun. Nag-aalala lang wika ni Clarence. Kahit takasan pa niya tayo, ay hindi rin naman siya bubuhayin ng amo niya kapag nalaman niya na nahuli na ang tao niya. Kaya binibigyan ko siya ng chance. It's up to him kung sasayangin niya lang. Binuksan ni Adrian ang pinto ng sasakyan niya. Hinintay niya makasakay si Clarence. Pagkatapos, ay pinarurot ang sasakyan niya. Inutusan niya si Clarence na sabihan ng mga kasamahan nila na napakawala na ang lalaki sa warehouse. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.